Hi everyone! Welcome back to another video, and for today's vlog, I will be sharing with you guys yung Japan visa application process natin. So if you're someone who's gonna go to Japan in the next few months and mag-apply kayo ng visa, please keep on watching. Okay, so may kodigo ako dito para sure na hindi tayo magkakamali. For the type of visa namin is for tourism. And in applying for a Japan visa, una nyong gawin is maghanap muna kayo ng accredited travel agency. Pumunta kayo dito sa may Japan Embassy website, which I'll also be linking down below. Makikita nyo doon yung accredited travel agencies nila. So, in our case, nag-apply kami sa Rally Tours. Bakit Rally Tours? Kasi yung previous trip rin namin sa Japan, dito rin kami nagpasa ng requirements namin. And so far, okay naman yung naging service nila. Kaya for this Osaka trip, we decided na sa Rally Tours na lang ulit mag-apply. So just to share lang rin sa inyo, usually yung mga travel agencies, may application processing fee sila. So for Rally, they have 900 pesos processing fee for single entry yon. Then if you decide, kunwari gusto nyo multiple entry, I think may additional 500 pesos siya, which is refundable naman if ever kunwari nag-apply kayo tapos hindi naman kayo nagranta ng ME and SE lang yung nagrant sa inyo. So, ayun. Pero sa case namin, ang in-apply lang namin is single entry. Kasi parang ang tagal na rin nung last travel namin to Japan. Parang 2019 pa. So, this year, ilang years na rin yung lumipas. Parang 5 years. So, we just decided na SE yung i-apply. Pero sige, if ever man ma-decide ko na punta ulit ng Japan, I'll be trying to apply yung multiple entry naman para ma-share ko rin sa inyo yung magiging requirements. Kasi I think parang may additional na requirement pag multiple entry yung i-apply nyo. Para may isa kayong form pa na fill outan stating there kung bakit yung gusto mag-apply ng multiple entry. Pero ayun, just to be clear, yung video na to is for tourism type of visa and for single entry siya. If ever meron na kayong travel agency na gusto nyo sila yung mag-process ng application ng visa nyo, next step is, pwede kayong pumunta doon sa travel agency just to ask yung mga requirements na need nyo and to consult them. Kasi usually, they also give out yung forms. Application form, it can be printed online. Pero in our case, si Relly kasi yung nagbigay na nun. So if may agency na kayo for the visa application, you can now prepare yung list of requirements na kailangan nyo. For tourism na temporary visitor lang, which means single entry lang, requirements niya makikita niyo sa Japan Embassy website. Actually, yung requirements nga ni Japan, parang mas onti siya kaysa nung nag-apply ako nung Korean visa. Oo, parang mas onti nga siya. So, for the requirements naman, number 1, kailangan nyo nung passport nyo. So, prepare nyo yung passport nyo and make sure na may signature nyo rin yon. Second one is yung application form. So, for the application form, usually meron naman siya online. Out the form, pwede siyang printed, pwede rin siyang handwritten. So, ang ginawa namin, handwritten na lang since nag-provide naman si Relly nung printed application form na. So, sa application form, kailangan nyo rin pala mag-attach doon nung passport size na picture nyo. Ayun pala guys, take note lang na pag magpapapicture na kayo, make sure na pagpupunta kayo dun sa pagpipicturean nyo, may color na dapat yung suot nyo. Kasi hindi na nag-a-accept ngayon si Japan ng mga edited picture. Kasi diba dati pwede yung, ayan, ganito lang yung suot mo, tapos lalagyan ka na lang nila, i-edit na lang nila, nalalagyan na lang nila ng color. Usually naman sa ibang photo studio, nagpapahiram ng parang coat na may color. Pero minsan, hindi siya available. So just to be sure, punta na lang kayo doon na may color na yung damit nyo. Para third requirement is yung PSA-issued birth certificate and marriage certificate for married applicants issued within 1 year. So, for this naman, you can request this I think pwede siyang i-request online. Ever man may Japan visa ka na before, this is something na hindi mo na kailangan ipasa pa ulit. So, ang kailangan mo na lang ipasa is yung old Japan visa mo or yung gamit na Japan visa mo. If ever man yung gamit yung Japan visa nandun sa old passport nyo, kailangan nyo lang ipasa rin yung old passport nyo kasama nung bagong passport. Yung fourth requirement naman is yung itinerary in Japan. So, dito, ayan, ganyan. May format naman na yan
May format naman na si Japan Embassy nung itinerary. Hindi naman kailangan super detailed. So, kailangan nyo lang isulat yung date, tapos yung activity plan nyo for that day. So, kunwari, ayun yung arrival date nyo, tapos after nun, check-in kayo sa hotel, tapos list down nyo lang rin yung mga plano nyong puntahan para sa araw na yon. Tapos, kailangan nyo rin lagay yung contact, which is yung contact number ng hotel na pinagstayan nyo. And lastly is yung accommodation. For the next requirements, this is something na need nyong ipasa if ever man kayo yung mag-shoulder nung part of the expenses or all of the expenses. Like, kunwari kayo yung guarantor, pero I can only speak para dun sa mga employed individuals. Kailangan nyo mag-submit ng applicant's bank certificate. Sa bank certificate, naka-indicate rin yung 6 months ADB nyo. So, if ever man hindi man malalagay ng bank yung 6 months ADB, kailangan nyo mag-request ng bank statement also. So ipapasa nyo rin yon. And take note lang rin guys, pag nagre-request ng bank statement, usually may fee rin siya, 200 to 300 pesos yung bank certificate. And for the next one is yung tax payment certificate or para sa mga working, ito yung Form 2316 natin. So, dapat may signature siya ni employer, tsaka ikaw na si employee. This year, kunwari, wala pa naman yung Form 2316 natin, hindi pa siya na-issue. There's no need for you to create a cover letter. Katulad dun sa case ko, pinasa ko is yung Form 2316 ko for the year 2023. Since yung for 2024, hindi pa naman siya na-issue this year. And I think alam naman nila Japan Embassy yon. So, there's no need for you to create a cover letter. Next requirement is yung employment certificate. Or ito yung COE natin, yung Certificate of Employment. Dapat indicate nyo yung period of employment nyo, yung salary, and yung position nyo. So, usually, pag nire-request naman to sa HR, you just have to tell them the details na kailangan nyo para sure na wala silang mamimiss out pag binigay sa'yo. If you're wondering if pwede yung digital copy ng COE, yes po, pwede yung digital copy. That's what I did. Yung COE na pinasa ko is digital copy lang. So, yung signature is mga naka-e-signature lang rin. And wala naman siya naging issue dun sa Japan Embassy. Next requirements, additional naman to for the guarantor. So, next is yung guarantee letter. So, for the guarantor, if ever man ikaw yung magiging guarantor ng family nyo, kailangan mo magpasa ng guarantee letter. Makikita nyo na rin to dun sa Japan Embassy website, which I'll also be linking down below. Kailangan nyo rin magpasa ng proof of relationship between the applicant and the guarantor. For example, yung mga birth certificate nyo, just to serve as proof for the relationship between the applicant and the guarantor. But then again, if ever man nakapag-apply na kayo ng Japan visa before and na-issuehan na kayo ng single entry visa or may multiple entry visa man kayo na nag-expired na, hindi nyo na kailangan magpasa pa ulit ng birth cert. If this is your first time applying and kayo yung guarantor, ensure na ipasa nyo yung guarantee letter tsaka yung proof of relationship mo doon sa mga applicant, like yung birth certificate. Hindi kayo malito, I'll be flashing here sa screen yung summarized version ng mga requirements for the guarantor, tsaka yung employed individual lang kayo. So, yun yung mga pinasa namin. Tapos, hindi nakalagay sa Japan Embassy website, pero ni-require kami na magpasa pa rin ito, which is yung mga photocopy nung documents namin, which is yung photocopy ng passport, photocopy ng used visa nyo sa Japan, then photocopy also ng mga IDs nyo. Don't worry guys, dahil madali lang naman yung Japan visa app. Madali lang naman talaga yung madali lang yung mga requirements ni Japan visa. Filling out the form, prepare nyo lang rin yung passport nyo kasi kailangan yung mga details na ilalagay nyo dito sa may application form, kailangan nagmamatch dun sa nakalagay sa passport nyo. Siguro ang go through ko na lang is yung mga medyo nalito ako na part. Pag sa mga ganito pala, kunwari, ayan yung marital status nyo, mamimili kayo ng choice nyo, lagyan nyo lang siya ng X mark. Tapos, another one is yung pag hindi naman applicable sa inyo yung hinihinging detail, lagay nyo lang is NA. Then, ito, yung ID number issued to you by the government. So, for this one, pwede yung passport naman, pero in our case, we did not use yung passport na namin. If ever may iba naman kayong ID na na-issue na ng government sa inyo, so pwede yung mga driver's license, yung SSS nyo, pag-ibig, o kaya PhilHealth nyo. So, just make sure na meron rin kayong physical card nun kasi ipo-photocopy nyo rin yun and ipapasa nyo rin sa embassy. Ay, by the way guys, hindi nyo kailangan na nakabook na yung flight bago mag-apply ng visa. Dali mas parang nire-recommend nga nila na mag-apply daw muna kayo ng visa bago kayo
mag-book ng flight. Pero syempre, pag may mga visa sale, hindi naman natin maiiwasan yun. So, ano pa ba? I think yun lang naman. Kasi yung iba dito, eto, yung sa likod pala, yung guarantor or reference in Japan. According dun sa agency na pinag-applyan namin, ilalagay nyo yung details dito nung guarantor nyo. If ever man may guarantor kayo. In applying Japan visa pala, dapat at least 3 months before your intended travel date kayo mag-apply. Hindi naman sila super strict doon. Ang strict sila ngayon is dapat 2 months. 2 months kayo mag-apply. Kasi yung mga nakikita ko rin sa Facebook na yung ibang agencies, hindi sila nagtatanggap ng mga application if ever man. Kunwari, next month na yung flight mo. Since parang ngayon ata, super dami talaga nung nag-a-apply and medyo magkakaroon ng delay sa pag-process ng application nila. Pero in our case, just to give you a background, our intended travel date kasi is by end of Feb. And we applied, actually nung nagtanong kami dapat nga daw 3 months before, pero hindi pa naman sila strict nung time na yon. So nagpasa kami ng requirements nung end of Feb yung travel date namin. Nagpasa kami ng requirements nung January 8. Tapos pinasa siya dun sa embassy ng January 13. Usually pala yung mga agency, pag nagpasa kayo ng requirements, usually parang may schedule kasi sila eh. So kami January 8 nagpasa, January 13 dun siya pinasa sa agency, and then yung result na receive namin siya nung January 17. So parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 working days yung process from the date na pinasa namin siya. So ayun guys, i-consider nyo rin yung timeline dahil marami talagang agency na strict na ngayon na fina-follow na nila yung at least 2 months before the intended travel date. Pala sa application form, kunwari nagkamali kayo ng sulat, huwag nyo siyang i-correction tape, i-cross out nyo lang siya. Pero ako, pag nagkakamali ako, nagpapalit ako ng bagong application form. Kasi nababother ako pag may naka-correction tape, ay pag may naka-cross out, feeling ko maaapektuhan siya ng decision ng embassy. So, nagpapalit ako ng bagong papel. Pero tinanong namin yun dun sa my agency. Okay lang naman magkamali. I-cross out nyo lang. Pero kung katulad ko kayo, pag pumunta kayo sa agency, hingi na lang rin kayo ng mga extrang copy para sure, pag nagkamali kayo, may extra kayong masusulatan pa. So, ayun lang. May nakalimutan pa bang i-share? Guys, thank you so much for watching. I hope nakatulong sa inyo and good luck on your visa application. And you can comment down below if ever man may mga questions kayo and I'll do my best to answer your questions. So don't forget to subscribe to my YouTube channel, like this video, and click the notification bell button so you'll always be notified whenever I post a new video. Thank you so much guys for watching and I'll see you on my next one. Bye!